Alam niyo ba na may mga taong natulog lang ng 10 oras 45 minuto ng gabi at nagising na 3 oras 17 minuto na madaling araw? Pero hindi na sila ang mismong tao na natulog. May ibang espiritu na ang gumagamit ng katawan nila. At ang nakakatakot, nangyari to sa pinsan ko. Hindi ko na siya nakita ulit simula noong gabing yun. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit nakapikit ka na? Yung tipong natutulog ka na, pero alam na katawan mo na may iba pang buhay sa loob ng kwarto mo. Ganyan ang nangyari kay Marisol noong Agosto 16 na 2022. Eksaktong 10 oras 45 minuto ng gabi sa Dubai. Si Marisol, 28 anyos, dalagang Ebli, nakatira sa sharing flat sa Deira. Kasama niya sa kwarto ang 2 pinsan niyang babae, pero noong gabing iyon, pareho silang nasa night shift sa mall. Kaya mag-isa lang siya sa double deck na kama. Nasa ibabaw siya, nakapatay ang ilaw, aircon lang ang ingay. Bandang 11 oras 12 minuto ng gabi, natutulog na siya. Sa panaginip niya, nasa probinsya siya sa Lucena, namimitas ng lanson sa likod bahay ng lola niya. Masaya siya, nakangiti, hawak ang basket. Pero habang umaakyat siya sa puno, napansin niyang wala ng ibang tao sa paligid. Tahimik na tahimik, walang kuliglig, walang hangin. Tapos biglang may malamig na kamay na humawak sa kaliwang paa niya mula sa ilalim ng puno. Pababa. Hinila siya pababa ng puno ng walang tunog. Nang tumingin siya sa baba, walang mukha ang kamay na iyon. Kuti lang. Parang kamay ng patay na nakalubog sa tubig na matagal. Napaigtad siya sa gulat. Nagising siya sa kama. Pero hindi siya makagalaw. Arang may 200 kilong bato ang nakapatong sa dibdib niya. Bukas ang mga mata niya, pero hindi siya makasigaw. Nakikita niya ang kisem. Nakikita niya ang electric fan na umikot ng mabagal. Pero hindi niya may galaw kahit isang daliri. Tapos naramdaman niya ulit yung malamig na kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na sa paa. Sa lig niya na. Dahan-dahan siyang hinila pababa ng kama. Parang may invisible na lubid na nakatali sa lig niya. Narinig niya ang tunog ng spring ng kama habang bumababa ang ulo niya sa gilid. Nang tingnan niya sa salamin sa may pader, nakita niya ang sarili niya. Pero may babaeng nakaputi na nakaupo sa dibdib niya. Mahaba ang buhok, bumabalot sa mukha, at ang pinakamalala, walang mata ang babae. Puro itim lang. Hindi siya makahinga. Parang hinigop na ang hangin sa baga niya. Sa isip niya lang siya sumisigaw. Lord, tulungan mo po ako. 3 oras 17 minuto na madaling araw nang biglang nawala ang biga. Nakagalaw ulit siya. Pumayo siya ng nanginginig, binuksan ang lahat ng ilaw. Pawis na pawis siya kahit malamig ang aircon. Tiningnan niya ang cellphone niya. May bagong mensahe from unknown number. Isang larawan lang. Larawan ng buhok niya na nakalagay sa maliit na supot na itim. Walang text. Larawan lang. At sa ibaba ng larawan, may maliit na caption na nakasulat sa Arabic at Tagalog. Matulog ka ulit, Marisol. Hinihintay na kita. Kabanata 2. Yenji unang gabi hindi siya nag-iisa katawan. Pagkatapos ng 3 oras 17 minuto AM na insidente, akala ni Marisol ganoon na lang yon. Isang bangungot. Isang sleep paralysis na nararanasan ng maraming Ebli dahil sa stress at pagod. Pero hindi pala. Kinabukasan, August 17, 2022, tumasok pa rin siya sa trabaho. Sales lady siya sa isang perfume shop sa Dubai Mall. Pero buong araw siyang nangangetal. Pakiramdam niya may nakasunod sa kanya. Tuwing titingin siya sa salamin ng fitting room, parang may anino sa likod niya na mabilis nawawala kapag titingin siya ng diretso. Bandang 10 oras 30 minuto ng gabi, pag-uwi niya sa flat, pagod na pagod siya. Nagdasal siya na 3 ama namin at 3 aba Ginoong Maria bago matulog. Ito yung scapular na bigay ng nanay niya mula pa noong debut niya. Isinabit niya sa lig. Tapos natulog siya sa ibabaw ng double deck, nakapatong ang cellphone sa dibdib, naka-record ang voice memo, just in case.
12:04 AM. Naramdaman niya ulit ang bigat. Pero sa pagkakataong ito, mas malala. Hindi na lang babaeng nakaputi ang nakita niya. May 3 babae na ngayon. 3 babaeng magkaka-holding hands, nakaupo sa dibdib niya, sa tiyan niya, at sa mga binti niya. Parehong walang mukha. Parehong mahaba ang buhok na itim na parang tinta. At ang pinakamalala, nagsasalita sila. Pero hindi sa kanya. Sa isa't isa. Naririnig niya ang usapan nila na parang malayo pero malinaw. Tapos na ba ang orasyon? Tapos na. 7 gabi na lang. Siguraduhin niyong hindi siya gigising hanggat hindi natatapos. May scapular siya. Wala yon. Buhok niya na ang hawak natin. Biglang may malamig na daliri na pumasok sa tenga niya. Parang may humihila ng utak niya palabas. Narinig niya ang tunog na parang may binubunot na ugat sa loob ng ulo niya. Tapos naramdaman niya na may umakyat sa kama. Hindi siya makagalaw pa rin, pero nakadilat ang mata niya. Nakita niya sa salamin na may isang lalaki na nakatayo sa paanan ng kama. Matangkad, payat, nakaitim na polo na basa. At ang mukha, walang meta, ilong at bibig. Blanko lang, parang mannequin na itim. Ang lalaking iyon, dahan-dahang umakyat sa kama. Tumabi sa kanya. Yumakap. Tapos bumulong sa tenga niya gamit ang boses na hindi tao. Marisol, matulog ka lang. Ako na ang bahala sa katawan mo habang natutulog ka. 7 gabi na lang. At hindi mo na kailangang magising pa. Narinig niya ang tunog ng buto niya na parang kinukulayan. Parang may pumipilipit sa lig niya mula sa loob. At ang pinakahuli niyang naalala bago tuluyang nawala na malay. May maliit na boses ng babae sa loob ng ulo niya na nagsasabi, Day 2 of 7. Welcome to your new life, Marisol. Nang magising siya kinabukasan, 11:47 AM na. Huli na siya sa trabaho. Nang tumingin siya sa salamin, normal naman ang mukha niya. Pero may pasa sa lig niya na parang kamot na mahaba ang kuko. At sa voice memo ng cellphone niya, may 47 minutong recording na puro hingal. At isang boses na hindi niya ang nagsasabi paulit-ulit. 7 gabi. 7 gabi. 7 gabi na lang. Kabanata 3. Umuwi si Marisol ng Pilipinas noong Agosto 23, 2022. Walang paalam sa manager. Walang resignation letter. Nag-impake lang siya ng 2 maleta. Binili ang pinakamurang ticket pauwi at umalis na sa Dubai na parang hinahabol ng demonyo. Sa eroplano, buong 9 oras na biyehe, hindi siya nakatulog kahit 1 minuto. Hawak niya ang rosaryo na mahigpit at tuwing may makakatabi siyang matulog, natatakot siya na baka bigla na lang siyang salitin ng kung ano sa loob niya. Nang makarating sa Lucena, Quezon, eksaktong 6 oras 47 minuto ng umaga, si Nanay Luz ang sumalubong sa kanya sa terminal. Isang yakap sana, pero napatigil ang nanay niya. Marisol, bakit ang lamig ng katawan mo? Parang yelo. Hindi siya nagsalita. Yumakap lang siya ng mahigpit at umiyak na parang bata. Sa unang gabi sa bahay, inayos nila ang dating kwarto niya sa 2nd floor. Malinis. May bagong kumot na kulay puti na binili ng nanay niya sa palengke. May bagong electric fan. May bagong Santo Nino sa ibabaw ng aparador. Pero bandang 11 oras 11 minuto ng gabi, habang nagdadasal sila ng rosaryo sa sala, biglang tumigil ang orasan sa dingding. Tumigil din ang electric fan. At biglang may amoy na parang bulaklak na bulok na hinaluan ng insenso. Tumayo si Marisol na parang wala sa sarili. Pumunta sa hagdanan. Umakyat. Hindi nila siya mapigilan. Sinubukan siyang hawakan ni Tate Romy pero parang dumaan lang ang kamay niya sa katawan niya. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto, nakita ng pamilya niya na nakatayo siya sa gitna, nakatingin sa salamin. Sa salamin, 2 mukha ang nakita ng nanay niya. Ang mukha ni Marisol. At sa likod niya, nakayakap ang babaeng walang mata na nakaputi. Nagsimula na mangyari ang kakaiba. Sa 2 gabi,
Natagpuan siya ng kapatid niyang si Jessa na nakatayo sa labas ng bahay. 3 oras 4 minuto na madaling araw. Nakapayama pa siya, nakayapak, nakatingin lang sa puno ng kaimito sa likod bahay. Marisol, ano ginagawa mo diyan? Umulan. Hindi siya sumagot. Nang hawakan siya ni Jessa sa balikat, biglang nagsalita si Marisol gamit ang boses na mababa at lalaki. Huwag mo akong hawakan. Hindi pa tapos ang 7 gabi. Bumalik siya sa loob na parang wala lang. Natutulog na ulit siya sa kama na parang walang nangyari. Sa 3 araw, dinala na siya ng nanay niya kay Lola ta siyang manghihilot sa barangay. Pero pagkarating pa lang sa may gate, tumakbo palayo ang manghihilot. Huwag niyo akong dalhin dito. May kasama, yang anak niyo. Hindi ko kaya. Sa 6 na araw, naghanap na sila ng albularyo na talagang matapang. Sa bayan ng Sariaya, may isang matandang lalaki na kilala sa pangalan na Lolo Tino. 90 anyos na pero matikas pa. May tattoo ng krus sa noo. May anting-anting na gawa sa bala ng hapon. At kilala sa buong Quezon dahil kahit mga aswang daw, umiiwas sa kanya. Nang dumating ang pamilya sa maliit na bahay nipa ni Lolo Tino, hindi muna siya kinausap. Tiningnan lang niya si Marisol mula ulo hanggang paa. Tapos huminga siya ng malalim at nagsabi, 7 gabi na lang ang natitira. Kung hindi natin siya gigising bago matapos ang 7 gabi, hindi na si Marisol ang babalik sa katawan na yan. May ibang kaluluwa na ang maninirahan diyan. At gagamitin niya ang katawan niya para tapusin ang gusto niyang gawin dito sa lupa. Tinignan niya ang nanay ni Marisol at nagtanong, may kaaway ba siya sa Dubai? May nagsiselos ba sa sweldo niya? Kasi hindi basta bangungot to. Kulam to gamit ang buhok niya. At ang gumawa nito, babae ring, at malapit sa kanya. Sa gabing iyon, dinala nila si Marisol sa bahay ni Lolo Tino. Inilagay sa gitna ng isang bilog na ginawa sa sahig gamit ang asin at bawang. May 4 na kandila sa 4 na sulok. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang araw, nagsalita si Marisol gamit ang sarili niyang boses. Umiyak, at sinabi ang mga salitang hindi nila malilimutan habang buhay. Nay, tulungan niyo po ako. Hindi na ako makalabas. May hawak na sa akin mula sa loob. At gusto na niyang ako na lang ang matulog, habang siya na ang gising. At doon na nagsimula ang tunay na labanan. Hindi na lang laban para sa katawan ni Marisol, kundi laban para sa kaluluwa niya. Kabanata 4, Yenji diagnosis ng albularyo. Yenji itlog na pumuti 80, Yenji buhok na hindi niya kailanman iniwan. Nang gabing iyon, Agosto 20, 2022, eksaktong 11 oras 47 minuto ng gabi, nagsimula ang unang ritual sa bahay ni Lolo Tino sa Sariaya. Ang buong bahay nipa ay nakapalibot ng asin. Sa 4 na sulok, 4 na bote ng tubig na binasbasan ng pari sa simbang gabi noong nakaraang Pasko. Sa gitna, isang banig na gawa sa pandan. Doon hiniga si Marisol. Nakaputi siyang damit na hindi pa niya suot-suot kailanman. Walang sinumang nagsasalita maliban kay Lolo Tino. Unang ginawa niya ang tawas. Isang piraso ng aluminyo na hinuma na parang kutsara, pinainit sa kandila, tapos ipinadaan sa buong katawan ni Marisol mula ulo hanggang paa ng 7 beses. Nang matapos, itinulo niya ang natunaw na aluminyo sa isang mangkok na may tubig na may dahon na mangga. Nang tumigas ang aluminyo, tumingin si Lolo Tino at napakunot ang noo. Ang hugis, isang babaeng nakayuko, may mahabang buhok na parang nakabalot sa liig niya at may kamay na nakahawak sa liig niya mula sa likod. Hindi lang hugis, may itsura talada. Kita ang mga daliri. Kita ang mga kuko na mahaba. Matigas ang kulam na, sabi ni Lolo Tino, may buhok na ginamit. At hindi basta buhok. Pangalawang ritual, ang itlog. Kumuha siya ng itlog na itim na manok, sariwa pa, galing pa sa manukan ng kapitbahay. Binasbasan muna niya ng orasyon ni San Miguel Arcangel na 3 beses. Tapos dahan-dahang ipinahid sa noo, liig, dibdib, at talampakan ni Marisol habang nakapikit ito. Pagkatapos,
Binasag niya ang itlog sa isang basong malinaw na tubig. Una, puti lang ang itlog. Normal. Pero habang tumatagal, unti-unting nagiging itim ang pula ng itlog. Hindi kulay itim lang. Parang may buhay. Gumagalaw. At nang tumingin silang lahat ng mabuti, sa gitna ng pula ng itlog, may mukha ng babae. Mukhang Asyana. Mahaba ang buhok. Walang meta. At nakangiti. Biglang nagsalita si Marisol gamit ang boses na mababa at lalaki. Huwag niyo akong titingnan. Hindi niyo ako makikita. Ako ang makakakita sa inyo. Nanginig ang kamay ni Lolo Tino pero hindi siya natakot. Kumuha siya ng pangalawang itlog. Ganoon din ang ginawa. At sa pangalawang itlog, mas malinaw ang mukha. At sa ibaba ng mukha, may nakasulat na parang sinulat ng dugo. Rowena, Dubai Perfume Shop, flat 402. Lumuwa ang mata ng nanay ni Marisol. Rowena, yung katrabaho niya, yung lagi niyang ikinukwento na inggit sa kanya kasi mas mataas ang seles ni Marisol. Tumango si Lolo Tino. Hindi lang inggit yon. Gawa to ng propesyono. May bayad to. May nag-order sa mangkukulam sa Maynila. At ang ginamit na pampakulam, buhok ni Marisol na nahulog sa banyo ng flat nila. Isang buhok lang sapat na. Pero hindi lang isang buhok ang ginamit nila. 7 piraso. Para 7 gabi. Tinignan niya ang kalendaryo sa dingding. Ngayon ang ika-6 na gabi. Bukas ang ika-7. Kung matatapos ang ika-7 gabi, hindi na si Marisol ang gigising dito. Ang babaeng walang mata na nakikita niyo sa itlog. Siya na ang lalabas sa katawan na yan. At gagamitin niya si Marisol para makabalik sa Dubai. At tapusin ang gusto niyang gawin. Tinignan niya ang pamilya at sinabi ang pinakamalupit na diagnosis. Ang pangalan ng babaeng gumawa nito sa Dubai, Rowena. Pero ang kaluluwa na nasa loob ni Marisol, hindi si Rowena. Iba yon. Matagal ng patay. Galing pa sa Mindanao. At si Rowena, hindi niya alam na siya rin ang susunod na gagamitin pagkatapos ni Marisol. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging tunog lang ay ang hingal ni Marisol na parang hinahabol ng kung ano. At sa labas, nagsimula ng umulan ng malakas, na parang may umiyak sa langit. At doon na nila naintindihan, hindi lang isang kulam ang hinaharap nila, kundi isang chain. Isang kulam na hindi tumitigil hanggat may bago siyang katawan na sasakyan. At si Marisol, siya pa lang ang pangalawa sa listahan. Kabanata 5, Yenji Labanan, 7 Kandila, 7 Orasyon, ATANG ika-7 gabi. Ika-negatibo 30 ng Agosto 2022. Alas negatibo 10 oras 15 minuto ng gabi. Simula na ng huling ritual. Itong gabi na ang natapos. Kung matatapos ang gabing ito, wala nang Marisol na babalik. Ang buong bahay nipa ni Lolo Tino ay naging parang simbahan at libingan sa parehong oras. 7 kandila na itim at pula ang nakatayo sa isang bilog na gawa sa abo ng mga dahon ng niyog na sinunog noong Biyernes Santo. Sa gitna, si Marisol, nakahiga sa banig, nakatali ang mga kamay at paa ng lubid na binasa sa tubig na may bawang at asin. Sa paligid niya, 7 miyembro ng pamilya ang nakatayo, bawat isa hawak ang isang rosaryo na gawa sa buto ng kalabaw. Si Lolo Tino ang nasa ulunan, hawak ang anting-anting na bala ng hapon at ang krus na gawa sa nara na may dugo ng itim na manok. Alas negatibo 11. 11 ng gabi nang magsimula ang unang orasyon. Una, orasyon ni San Miguel Arcangel. Habang binibigkas ni Lolo Tino ang mga salitang Latin, nagsimula ng umuga ang katawan ni Marisol. Parang may alon sa loob ng tiyan niya. Biglang tumaas ang likod niya mula sa banig ng halos 2 talampakan. Hindi hinawakan ng sinuman, pero nakataas siya sa air, nakayuko ang ulo, buhok na nakabitin pababa. San Miguel, ipagtanggol mo kami sa laban. Biglang sumigaw ang boses na hindi kay Marisol. Hindi niyo kay matatalo. MY Contreta NAAK. Pangalawa, orasyon ni San Benito. Dito na naglaba si Lolo Tino ng dahon ng niyog na binasbaysan.
Hinampas niya ang katawan ni Marisol sa noo, lig, dibdib at talampakan. Bawat hampas, may tunog na parang sinasampal ang hangin. At sa bawat hampas, may usok na itim na lumalabas sa bibig ni Marisol. Parang sinusunog ang isang bagay sa loob niya. San Benito, talayain mo ang alipin mo. Sumigaw ulit ang boses. Rowena Yenji nagbayad. Siya Yenji dapat kayo kunin. Pangatlo, orasyon ng 4 na sulok. Dito na binuhos ni Lolo Tino ang tubig na may asin sa 4 na sulok ng bilog. At dito na nagsimulang umiyak ang pamilya. Kasi biglang nagsalita si Marisol gamit ang sarili niyang boses, mahina, parang bata. Nay, ang sakit na po. Arang pinupunit ang laman ko. Tulungan niyo po ako. Pero bago pa makasagot ang nanay niya, bumalik ang boses na lalaki. Buyeji niyo siyang tulungan. Akin siya. Pang-4, orasyon ng 7 arko. Dito na naglaba si Lolo Tino ng 7 piraso ng bawang. Isinaksak niya sa ilalim ng dila ni Marisol. At dito na nagsimulang umikot ang ulo niya ng 180 degrees. Literal, parang sa horror movie. Nang tingnan ng kapatid niya si Jessa, nakita niyang nakatingin sa kanya si Marisol mula sa likod ng ulo niya. At ang mga mata, puro itim na. Lumayas ka sa katawang ito, sigaw ni Lolo Tino. Sa ngalan ni San Pedro, San Pablo, at ng mahal na Birhen. Pang-5, orasyon ng krus. Dito na ipinatong ni Lolo Tino ang krus na may dugo sa noo ni Marisol. At dito na nagsimulang umakyat ang katawan niya sa air ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko. Nakatayo siya sa air, nakababa ang mga paa, pero hindi humihipo sa banig. At ang mga mata niya, puro puti na lang. Pang-6, orasyon ng bala. Dito na ipinatong ni Lolo Tino ang anting-anting na bala sa dibdib ni Marisol. At dito na nagsimulang umiyak ng dugo ang mga mata niya. Literal na dugo. Kula. Tumulo sa pisngi niya pababa sa banig. At sa wakas, ang 7, orasyon ng pagsuko. Dito na binikas ni Lolo Tino ang pinakamakapangyarihang orasyon na hindi niya na kailanman binikas sa buong buhay niya. Isang orasyon na sinabi lang sa kanya ng tatay niya bago mamatay. Isang orasyon na hindi dapat ginagamit maliban kung talagang wala ng pag-asa. Habang binibigkas niya ito, nagsimula ng umikot ang buong bahay. Literal na umikot ang mga kandila. Nawala ang ilaw. At biglang sumigaw ang boses na hindi tao. Ayoko pa MY kontreta ko. At sa huling linya ng orasyon, biglang bumagsak si Marisol sa banig. Parang may binuhos na 100 kilo mula sa itaas. At sa perehong segundo, nawala ang bigat sa dibdib niya. Nawala ang lamig. Nawala ang amoy ng bulaklak na bulok. Tumigil ang ulan sa labas. Tumila ang hangin. At si Marisol, nanghina. Pero buhay na buhay ang mga mata niya. Nang tingnan siya ng nanay niya, umiyak siya. Kasi nakita niya ulit ang dating Marisol. Ang dating ngiti. Ang dating boses. Tapos na po ba, Nay? Tanong niya. Tapos na, anak. Tapos na. Pero si Lolo Tino, hindi nagsaya. Tumingin lang siya sa pinto. At sinabi ang mga salitang magpapalamig sa dugo ng lahat. Tapos na ang 7 gabi ni Marisol. Pero hindi pa tapos ang kontreta. May susunod pa. At ang pangalan ng susunod, nasa Dubai pa rin. At sa labas ng bahay, sa dilim, may isang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno ng kaimito. Nakatitig sa kanila. At nakangiti. At ang pangalan niya, Rowena. Kabanata 6, Yenji huling tulog 80 Yenji mensanheng hindi dapat binuksan. Matapos ang 7 gabi, tahimik na ang bahay ni Lolo Tino. Ang 7 kandila ay natunaw na hanggang sa huling patak ng watts. Ang asin sa bilog ay itim ng ngayon, parang sinunog na papel. Si Marisol ay mahimbing na natutulog sa banig, mukhang payapa na, parang batang walang problema. Ang pamilya ay umiyak sa tuwa. Yakap-yakap nila si Lolo Tino, nagpapasalamat, nagbibigay ng abuloy na pera at bigas. Pero si Lolo Tino, tahimik lang. Hawa ang anting-anting na bala, nakatingin sa labas ng bintana.
Parang may hinihintay pa. Bago mag-umaga, sinabi niya sa pamilya, "Dalhin niyo si Marisol sa simbahan bukas. Magpakumpisal, magpadasal ng nobena, at huwag na huwag siyang iiwan mag-isa hanggang 3 araw. Kahit natutulog siya, may tao sa tabi niya." At bago umalis ang pamilya, binigyan niya si Marisol ng maliit na supot na tela. Sa loob, 1 piraso ng bala, 1 buto ng itim na manok, at 1 piraso ng pepel na may nakasulat na orasyon. Ito ang panlaban mo. Huwag mong alisin kahit saan ka pumunta. 3 buwan ang lumipas. Nakabalik na si Marisol sa Dubai noong Nobyembre 2022. Bagong trabaho, bagong flat, bagong SIM, bagong buhay. Hindi na siya nakipag-usap ulit kay Rowena. In fact, nawala raw sa trabaho si Rowena pagkatapos ng insidente. Walang nag-abalang magtanong kung saan siya pumunta. Si Marisol, masaya na, masipag, mataas ulit ang selos. Naka-move on na raw siya. Tuwing gabi, bago matulog, dinadasalan niya ang orasyon na ibinigay ni Lolo Tino. At lagi niyang suot ang supot na anting-anting sa lig. Hanggang isang gabi, Disyembre 17, 2022, alas -3, 17 na madaling araw. Nagising si Marisol sa tunog ng notification. Isang mensahe mula sa dating numero ni Rowena. Yung numero na blocked na niya noon pa. Binuksan niya. Hindi niya alam kung bakit niya binuksan. Parang may humihila sa daliri niya. Isang larawan. Larawan ni Rowena na nakahiga sa kama, nakaputi, mata nakapikit, mukhang natutulog. Pero sa dibdib ni Rowena, nakaupo ang babaeng walang mata na nakaputi, yung perehong babae na nakita niya noon sa salamin. Sa ibaba ng larawan, may mahabang text. "Marisol, esensya ka na. Hindi ko naman gustong mangyari to. Inggit lang ako sa iyo noon. May nag-alok sa akin ng serbisyo sa Quiapo. 200,000 lang daw. Kailangan ko lang ibigay ang buhok mo. Sabi nila, matutulog ka lang ng matagal. Hindi ko alam na may kapalit pala. Hindi ko alam na pagkatapos mo. Ako naman, gayon 6 na gabi ko na. Bukas ang 7. Wala akong Lolo Tino dito. Wala akong anting-anting. Wala akong paae." Hindi natapos ang mensahe. Arang biglang nawala ang kuryente sa linya. At sa huling bahagi ng text, may attachment na video. 9 segundo lang. Pinindot ni Marisol. Sa video, si Rowena na nakatayo sa harap ng salamin sa banyo ng dating flat nila. Nakatitig sa salamin. Pero sa salamin, 2 Rowena ang nakikita. Isang Rowena ang nakatingin sa kamera at umiyak. Ang isa, nakatalikod, pero nakatingin din sa kanya sa salamin gamit ang mga matang puro itim. At bago matapos ang 9 segundo, may bumulong sa video gamit ang boses ni Rowena. Pero hindi na boses niya talaga. "Salamat, Marisol. Salamat sa anting-anting mo. Salamat sa orasyon mo. Dahil ngayon, may bago na akong katawan na gagamitin. At ikaw naman, pwede ka nang matulog ng mahimbing. Kasi ako na ang gising para sa iyo." Biglang namatay ang cellphone ni Marisol. Kahit 78% ang battery. At sa labas ng bintana ng bagong flat niya sa Dubai, may nakatayo na babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, walang meta, at nakatingin sa kanya. At sa lig niya, suot ang mismong supot na anting-anting na ibinigay ni Lolo Tino. At sa loob ng supot, hindi na bala at buto ang laman. Puro buhok na lang. Buhok ni Marisol. At sa pinakailalim ng supot, may maliit na pepel na may nakasulat na bagong orasyon, na hindi na lating, sa wikang hindi niya alam. At sa ibaba ng pepel, may pangalan na nakasulat. Marisol, Dubai, flat 707. 7 gabi na lang ulit. At sa gabing iyon, hindi na si Marisol ang natulog. May iba na. At sa susunod na kwento, malalaman niyo kung sino ang sumunod na nakatanggap ng mensahe at kung bakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang kontrata. Kung may karanasan ka rin sa bangungot o kulam sa pagtulog, i-comment mo sa baba.
Baka ikaw ang susunod na ikukwento ko. Like, share, at subscribe para sa susunod na 50 minutong kwento. God bless at matulog kayong mahimbing kung kaya nyo pa.